Srimati Tulasi Devi. Si Tulasi Devi ay isang banal at purong devotee ni Sri Krishna. Siya ay dapat nabigyan ng respeto katulad ng lahat ng mga respetong ibinibigay sa iba pang pure devotees ni Krishna. Kahit lamang sa pag-aalay sa kanya ay maaaring makawala ang isang devotee sa lahat ng material na miseries. Sa Nectar of Devotion, sinasabi sa Skanda Purana na kung sino man ang magbigay ng mapagkumbabang paggalang sa isang tulasi na halaman, sino man ang makakakita o kaya'y hahawakan, o kaya naman ay maaalala, o kahit na ang pagdarasal o ang simpleng pagbabaw, pagyukod sa harapan ng tulasi, sino man ang makakarinig sa mga kwento ng tulasi na halaman, sino man ang mag-aalaga at magpapayabong ng tulasi na puno, ay magkakaroon ng kabanal-banalang kapaligiran at madali na makalalapit sa paanan ni Lord Krishna. Ito ang sabi ni Srila Bhaktivedanta Swami. Ang tulasi ay eksklusibo o para lamang ilagay sa paanan ni Lord Krishna. Maari din nating ilagay ang dahon ng tulasi sa mga kamay ni Radharani at siya naman niyang ilalagay sa paanan ni Lord Krishna. Ang dahon ng tulasi ay hindi maaaring ilagay sa malalotos na paanan ni Radharani o ng malalotos na paanan ng ating spiritual master. Kaya kailangan nating maging maingat kung saan ilalagay ang dahon ng tulasi dahil hindi ito maaaring ilagay sa kanino mang paanan, kundi sa paanan lamang ni Lord Vishnu o ni Krishna. Si Lord Vishnu ay gustong-gusto ang garland ng tulasi leaves. Ang tulasi leaves na may kahalong sandalwood na oil at nilagay sa malalotos na paanan ng Panginoon ay ang pinakamataas na pagsamba. Mahal na mahal ni Lord Vishnu ang tulasi leaves. Kahit sino man na makaalala sa mga glories ng tulasi o sabihin ang mga glories ng tulasi sa iba ay hindi na muling ipapanganak sa material world. Ang kabanguhan ng tulasi leaves ay nakapagpapapurify sa kanino man na makakaamoy nito. Sino man na makakita o lumapit sa tahanan o sa hardin kung saan mayroong tanim na tulasi ay makasisiguro na maaalis ang kanyang mga kasalanang reaksyon kahit na ang pagpatay pa sa isang brahmana. Hindi gusto ni Lord Krishna na walang tulasi na halaman sa kanyang paanan sapagkat gustong-gusto niya ang tulasi leaves. Sinasabi din na dahil sa amoy ng hangin na may dalang aroma ng kasumha, isang uri ito ng halaman, at ng amoy ng tulasi leaves sa paanan ng ating Panginoon, ang Supreme Personality of Godhead na si Narayan, ito ay pumasok sa mga ilong at tumungo sa puso ng 4 na kumaras, at dahil dito, ang kanilang puso ay nagkaroon ng pagbabago. Kahit pa sa kanilang katawan at kaisipan ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Kahit na sila ay impersonalist, sila ay na-attract at na-attach kay Lord Narayan. Si Haridas Thakur naman, isang devotee ni Krishna, ay nakapagbigay ng purifikasyon sa isang prostitute na nagpunta sa kanya na may intensyon na siya ay akitin. Ngunit dahil sa instruction ni Haridas Thakur na ang prostitute ay mag-chant
ang mga banal na pangalan ng Diyos at mag-alaga ng tulasi leaves. Ang prostitute na ito ay nagkaroon ng masidhing pagnanasa para sa devotional service. Ang scriptures o ang mga banal na kasulatan ay napakarami ang mga pastimes na nagsasabi ng kapangyarihan o potencies ng isang tulasi tree na ito ay nakapagpapadevelop ng ating debosyon sa ating Panginoon. Jaya Tulasi Haribol.